Ako po si Randy Vera Cruz Gamoteya, taga Barangay Katimon, Gimba, Nueva Ecija. 50 years old na po ako and nag-start po ako sa Sepat Credit since 2021 to present. Almost 5 years na this year, 2025. Sa kabataan ko, ma'am, may anin kami magkakapatid, 3 lalaki, 3 babae. Pangatlo po ako sa panganay. Pero hindi naman kahirapan dati ang buhay namin. Pero since nung napa-opera namin yung father namin, doon na po kami nag-start na maghirap. Although kinakapos na kami ng pagkain dahil sa dami namin, pero nakaka-survive din naman. Elementary ako, talagang masipag po ako. Hindi ako ma-absent. Bawat kan, wala akong absent. Kung hindi ako lalagnatin, talaga hindi ako ma-absent, ma'am. Kahit ang bag ko ipisnit o sako lang, pumapasok ako, sinushortcut ko lang dyan sa bukirin, kahit basang-basa ang short ko. Valedictorian ako sa barangay namin. Pagdating naman sa high school, academic scholar naman ako, pero may mini-maintain na grade. So, in first year, scholar ako, second year, scholar pa din, third year, medyo bumagsak na yung grades ko kasi ang hirap mag-maintain, pero ang hirap, halos pagkano lang binabaon ko noon. Hindi nga ako nagmimerienda, ang nagbo-boarding ako dahil wala namang sasakyan dito sa barangay namin eh. Almost naglalakad na lang kami papuntang bayan, 7 kilometer. Pero naitapos ko pa rin yung high school ko. Eh sinanay ko naman, hirap na hirap, naglalabada lang para maibigay yung allowance ko naman. Pagdating ng Sabado, sinasamahan kong magtinda ng mangga sa iba't ibang barangay para lang may baunin na naman ako susunod na Lunes. Kaya yung support ng mother ko ngayon, nasusuklian ko naman sa ngayon. Start nga po ako ng trabaho after graduate ko ng 1991, nung hindi na ako makapag-aral ng college. 1992, pumunta na ako ng Manila, February 4. Matatandaan ko pa yun, pinasok ako dati nung bayaw ko rito na mag-labor sa construction sa Manila, sa Prescon Philippines Incorporation ngayon. Ang first assignment nga namin na pinagtrabaho ko nandito sa Binondo, Manila. Yung labor lang ako noon, 85 pesos nga lang ang salary, ma'am. Halos ang pagkain nauubos na yung 50 sa maghapon kung hindi ka magluluto, so 35 na lang ang natitira. Kada umaga na babangon ako, hindi ko maibuka itong mga daliri ko sa sakit at hirap ng pinagdadaanan ko sa murang 17 years old nagko-construction na ako. Pero sa tiyaga ko naman, kung susurrender ako dito, di wala rin yung pinangarap kong magkatrabaho. Kaya tuloy-tuloy lang. Kung pag may matira sa akin, halimbawa ang sasawarin ko is 700, pinapadala ko pa yung 300 sa akin lang yung halos yung pagkain ko napunta na sa kalahati. Pinapadala ko na lang, tapos minsan dadating pa yung hindi na lang ako nagme-merienda para lang may matira. Breadwinner talaga ako, ma'am, kasi yung pinapadala ko dati, nasa same house pa lang naman kami, pare-pares pa naman kami mga walang asawa. Pag nagpadala ko, siyempre kasama na rin po sila sa kwanto. Kasi in family house pa lang kami that time. Ang iniisip ko nun, ma'am, basta ang iniisip ko yung sumildo ko at matulungan ko lahat sila. Ang aim ko lagi yun, yung hindi ako susurrender. Yun lagi ang nasa utak ko. Nung nasa abroad nga ako na bumagsak ako, tinatawanan lang ako dito sa baryo na namin, ma'am. Sige lang, wala naman akong sinasaktan sa inyo kako. Babangon ako. Yun lagi ang kwanto, ma'am. Babangon ako. Pautang kasi ako sa abroad. Na ang nilalabas ko doon monthly, 80,000 real a month. Natakbuhan ako ng one time. Ubos ang 1.5 million. Doon ako nagsimulang bumagsak. By 2015, nakabangon nga ako sa awa ng Panginoon sa tulong. Ito na nga, ma'am, yung Sepat Credit, dito na ako naka-double income noon, kaya naka-recover ako ng paghihirap. Ngayon, nung 2021 na nga, nag-i-start ng, ito na siguro na, naawa na siguro yung Panginoon ka ako, tinutulungan na ako, yun na. Mahirap kung nga yan ka, no? Kung hindi superte bang asawa mo at mga kapatid mo, di iniwan ka sanang mag-isa. Andyan pa rin naman sila hanggang nakabangon ako. Di salamat. Sa Manila, ma'am, doon kami nagkakilala. Niligawan ko pa rin naman, ma'am.
Pahili-hili pa noon eh. Punta ko sa pharmacy, sabi niya, di pupunta rin ako para magkatabi lang kami sa upuan. Ganun lang, ma'am. Wala pang chat-chat noon eh. Nasa United Arab Emirates na ako ng pandemic, ma'am. Nasa quarantine facility ako na magkatabi lang. Tinda halo sa magdamag nagbibideo call, ganyan. Kung lang namin, ma'am, pasensya, stay strong ang kamatayan, ganyan lang. Bigayan lagi. Hindi ko naman sila hinahayaan, kompleto naman sila sa awa ng Panginoon. Tatlo ma'am. Isang lalaki sa dalawang babae. Yung nanay nila, ang kapagpaligid kasi sabi ko nga 3 months lang yung anak ko, uwi anak namin. Pag umuwi ako after 18 months, 2 years, babakasyon ako ng 1 month, babalik na naman ako. Iba kasi yung wala yung ama. Ang misis talaga ng magulang sa kanila, ma'am, yung mapabuti sila, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho para pagdating ng araw, magkaroon silang pamilya, maitaguyod nilang maayos ang magiging pamilya nila rin. Yun lang ang misis naman ng isang magulang sa mga anak. Yung mapaganda ang kanilang buhay, hindi man mapaganda o yumaman ng gusto, basta nakakaraos, makatapos sila ng pag-aaral, yun, ma'am. Ang point ng magulang lagi yun, ang layunin lagi ng magulang. Ay, support lang yan eh, hindi mo yung tuturuan ang gusto nila. Kaya sabi namin sa kanila, kung anong gusto nyo, suportado kayo. So, hindi nga kami nakatapos ng pag-aaral ng magulang, kaya kahit sa mga anak man lang mangyari. Total naman, nandyan na yung pag-aaral nila, hindi ko kagaya dati. Nung kag-graduate ko ng high school, kahit gusto kong mag-aaral ng college, hindi ako makapag-aaral. Kaya pag may pumapasok na noon sa school, naiinggit ako, halos umiiyak ako na hindi ako nakapag-college. Yun ang umpisa ng kwan ko, kaya sabi ko, magtrabaho na lang ako kaysa lagi. Pero kahit nagtatrabaho ako noon, man, pag may nakikita kong pumupunta ng school, umiiyak pa rin ako noon kasi yung pangarap kong maging engineer dati, yung pangarap ko noon, hindi rin naman natupad. Kasi nga, kapos naman na kami sa pera. Nung din ako nakapag-aral, ma'am, talaga, naghangad lang ako mag-abroad. Kaya sabi ko, magmamanila ako para makapag-abroad ako balang araw. Nangyari naman, tawa ng Panginoon. Saka yung pagpupursige ko, ma'am, talaga. Wala naman akong perang pang-abroad noon, pero nakapag-abroad ako for the very first time na kwan. Unang-una, nag-loan consultant nga ako kasi OFW ko dati. Magustuhan ko na yung process na online na medyo mabilis na nakikita ko, ma'am. Yung pabilis na ng pabilis yung process. So, nakapasok akong loan consultant sa Sepat Credit by 2021. Hindi ko matandaan yan, ma'am, kung ano. Tansya ko mga March, April, ganyan. Kasi hindi ko na point na. First na, yung 2021 na yun, ilang buwan lang yun, naka 7 million na ako, ma'am. Then, nag-focus na talaga ako. By 2022, naka 17 million ako. 2023, naka 23 million na ako. 2024, naka 33 million na. Padyasan ng padjas. Kaya nag-i-aim ako na laging tumataas naman. Hanggang sa nag-focus na ako nung nag-resign ako ng abroad. Bumalik na ako dito ng 2022, August. Nag-focus na ako kay Sepat Credit. Pag-iigihan ko na ito ako at pwede na ako dito ako kaysa mag-abroad ako. Eh talaga namang nakikitaan naman na ng kwan talaga. Mahirap nung una, ma'am, mag-adjust ako. Pero sa ngayon, kahit pinapasa lang dito sa computer, nag-i-encode ako ng diretso eh. Parang naman na akong makikita ko yung lockings niya eh. Iba na. Nung nag-uumpisa kasi ako, ganun talaga, ma'am. May mga senaryo kasi hindi ko alam. Kasi nandyan yung mga negative area, yung mga ganyan. Iba na ngayon kasi nasasala ko ng maigi yung. Ayun, ma'am, okay na ako. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang client ko lang pinapaprocess ko lang ng isang araw. Bawat account kasi kompleto mga requirements nila. Mahirap pasukin ng LC na yan, dapat nakatutok ka dyan. Unang-una, kahit pa 1 taon, 2 taon ka hindi mo mamaster ang senaryo ng isang account. So, talagang pag-aaralan, ma'am, itong mga to, kaya naging advantage kasi, ma'am, kasi OFW kasi ako. In the first place, 60%, 70%, alam ko agad yung mga pinapasa lang requirements kasi meron ako niyan dati. Saka nakapag-loan kasi ako noon sa mga loan company ng OFW pa ako, ma'am. Kaya similar din naman yung mga requirements na binibigay sa Sepat Credit. Pero sa payo sa mga loan consultant nga, talagang tiyaga. Magtiyaga ka para hindi yung antimano
pagpasok mo na loan consultant na magbuaba yung madami ka agad makukuha ang client. Hindi ma'am, hindi ka agad pagkakatiwalaan dyan. Kasi ang isang aplikante, pag hindi ka marunong sumagot sa question nila, wala ma'am. Feeling ko din, sana magtuloy-tuloy ang Cepat Credit at lalong lumakas. Kasi pag mawawala naman si Cepat Credit, mawawala din yung mga pangarap ko. Kaya supported ko sila. Kaya ang laking pasasalamat ko sa Cepat Credit.